Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga issue at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. Ito na ang mga unang balita. Sa dashcam video, kitang tila pabagsak na ang isang puno sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Rizal. Hanggang sa tuluyan nitong nabuwal. Nahatak nito ang kable ng pose ng kuryente kaya natumba rin. Nadaganan ng puno ang isang siklista at motorcycle rider. Dinala sila sa ospital. Umambalang sa kalsada ang iba pang bahagi ng puno kaya bahagyang bumigat ang daloy ng trapiko. Nagsagawa na ng clearing operation at tinanggal ang humambalang na puno. Kinumpuni rin ang natumbang poste. Ngayong maulang umaga, nahirapang sumakay ang ilang pasaherong papasok sa eskwelahan at trabaho. Kumustahin natin ang sitwasyon doon. Live mula sa Quezon City, may unang balita. Si James Agustin. James. Ivan, good morning. Marami-rami yung mga pasahero na nahihirapan niya sa pagsakay dito sa area ng Philcoa sa Commonwealth Avenue ngayong maulang umaga. Pasado alas 6 ng umaga kanina, maraming pasahero ang naipon at naghihintay na masasakyan dito sa Philcoa. Dahil maulan, kanya-kanya ng diskarte ang mga pasahero, lalo pat punuan na ang ilang pampublikong sasakyan gaya ng mga bus, modern jeep at traditional na jeep. May mga napapatakbo pa nga para lang makasakay. Ang ibang pasahero nasa gitna na ng kalsada. Inabisuhan naman sila ng mga tauhan ng MMDA kung saan ang tamang sakayan. Ayon sa ilang pasahero, mas inagahan na nila ang pagbiyahe ngayong maulan ng panahon dahil inaasahan na nilang mas pahirapan ng paghihintay ng masasakyan. Samantala, Ivan, ngayong umaga ay pag-ambon na lamang yung nararanasan dito sa area ng Philcoa. Pero kanina pa nagsimula yan, madaling araw. Tulad na nakikita nyo, marami-rami pa rin po yung mga pasahero dito dahil yung iba nga ay nakasabit na doon sa traditional na jeep at maraming punuan ng mga bus. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko sa Commonwealth Avenue. Ito nakikita nyo po, westbound lane, mga sasakyan na patungo sa elliptical road na galing sa area ng Tandang Sora o di kaya naman Fairview. Kanina pa po maraming mga sasakyan na bumabiyahe. Medyo traffic na po dito sa lugar pero doon sa eastbound direction itong Commonwealth Avenue o yung lane na patungo sa area ng Fairview ay maluwag po ang traffic situation ngayong umaga. Yung manilitas mula po rito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Bago humina bilang low pressure area, nagpabaham bagyong Luis sa 14 na barangay sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Kabilang sa mga binaham barangay San Juan, Poblacion. May libreng sakay sa mga bangkang lokal na pamahalaan para tulungan ng mga residente. Pero ang ilan, pinili pa rin lumusong sa baha. Nililinis sa mga sapa sa lugar para mapabilis ang paghupa ng tubig. Sa bayan ng Gabaldon naman, masungit na panahon din ang naranasan kahapon. Dahil dyan, tumaas ang tubig sa Dupinga River. Inulad din kahapon ang ilang bahagi ng Benguet. Sa bayan ng Tuba, rumagasang kulay putik na baha sa Bridal Veil Falls sa barangay Twin Peaks. Sa Atok, napilitan naman ang ilang magsasaka na anihin na ang mga tanim na carrots. Masisira kasi ang mga ito kung mabababad sa ulan. Dismayado ang mga magsasaka dahil 20 hanggang 30 pesos kada kilo lang ang wholesale price ng carrots ngayon. Inulan ang Benguet dahil sa bagyong Luis sa naging low pressure area. Isa pang LPA na ngayon bagyong Maymay at sa hanging habagat. Bumubuo ang Department of Energy ng task force sa mag-aaral kung paano mapapababa ang singil sa kuryente. Ayon sa ahensya, kasama nitong Energy Regulatory Commission, National Electrification Administration, mga electric cooperative at distribution utilities. Kailangan daw munang matukoy ang mga technical at non-technical contributor ng system loss bago ito mahanapan ng solusyon. Aminado ang DOE, hindi pwedeng isang bagsakan o basta-basta ang pagtanggal sa system loss charges dahil iniiwasang malugi ang mga cooperative. Pinag-aaralan ngayon ang posibleng unti-unting pagtapya sa system loss charges hanggang sa tuluyan itong matanggal. Umapela ang DOE sa publiko na bigyan ito ng panahon.
20 individual ang sinampahan ng reklamo sa Department of Justice kaugnay sa dalawang manong ghost flood control project sa Balamban, Cebu. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, kabilang sa mga inireklamo ang ilang engineer at tauhan ng DPWH Cebu 3rd District at ilang pribadong individual. Batay sa inihain ng NBI Cebu District, ang mga reklamo ay malversation of public funds, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, perjury at falsification of public documents. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang mga sinampahan ng reklamo. At kaugnay sa inihaing resolusyon sa hinarang na 85 peso wage hike dito sa Metro Manila, makakapanayan po natin Trade Union Congress of the Philippines Party List spokesperson Carlo Miguel Oñate. Sir Carlo, magandang umaga. Thank you for joining us. Magandang umaga, Sir Ivan, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Hiniling ninyo sa DOLE, sa DTI at DepDev na ipaglaban ng 85 peso wage hike sa Metro Manila. May tugon na po ba ang Kamara sa resolusyon at yung mga ahensya nakausap nyo na po ba? Kaka-file lang po namin kahapon nung resolusyon nga na inaatasan niya ng DOLE, DTI, DepDev. Kasi hindi pwede silang maghugas lamang ng kamay dito dahil ang bawat regional wage board ay chaired ng DOLE at vice chair ang DTI at DepDev. At sila mismo yung mga pumirma dun sa 85 aumento sa Metro Manila. Kung kaya't kami ay we are urging them na magsalita at ipaglaban hanggang dulo itong 85. No? Unfortunately, hanggang ngayon, no, yung ating Department of Labor lumalaban naman pero tila kulang pa rin. Yung DTI at DepDev, no, deafening pa rin yung silence nila hanggang ngayon. Ano sana yung gusto nyong ilabas na pahayag ng DepDev at ng DTI, halimbawa? Opo, no, gusto naming ilabas nilang statement that they stand by the wage order that they have signed on and that they stand by the current existing wage system na meron tayo dahil napakadelikado ho kung itong wage system natin ay maki-question lang sa kahit saang RTC. In effect, no, ma-undermine na po yung batas na iginawa ng Kongreso. Kaya nga we are urging also yung House of Representatives na i-adapt din itong resolution na ito kasabay nung sa Senado na cross-party initiative. Mas marapat na gawin natin itong bicameral initiative para ipagtanggol po yung dagdag sahod sa ating mga manggagawa. How is it looking sa Kamara? Sa tingin nyo ba'y makakakuha ng suporta itong inyong resolusyon? At tingin naman po namin, no, makakakuha tayo ng sapat na suporta. May iba't iba ring mga resolusyon na i-final. Yun namang iba, no, gustong imbestigahan bakit na-issue yung TRO. Sa katunayan, no, magkakaroon nga kami ng press conference mamaya sa Kamara kasama ng aming mga champion sa Kongreso para isulong ho ito. Ipagtanggol natin yung ating 85 sa Metro Manila at siguraduhin natin na yung mga regional wage boards sa labas ng Metro Manila ay tuloy yung trabaho at kailangan may aumento sa sweldo pati yung mga kababayan nating mga nasa ibang regions at mga nasa probinsya. Kumustahin din namin, Sir Carlo, yung inihaan ninyong petisyon sa RTC para mapawalang bisa itong TRO kontra wage hike. Ano na ang status ito? Opo, no, nag-file na kami ng urgent motion to intervene sa Pasig RTC, the same court na nag-issue na nga nitong TRO, no, sa NCR Wage Order number 27, no. Ang aming prayer doon ay kailangan ibasura itong TRO at ibasura rin yung petisyon na sinasabi nga namin walang patayan at walang konsensyang petisyon, no. Thereafter, mabibigyan ng 3 araw yung both parties, in this case, yung dadalawang construction company at yung ating gobyerno represented by the Office of the Solicitor General to comment on our motion to intervene. We are urging them to comment favorably dahil hindi ho pwede na pinag-uusapan yung dagdag sahod ng ating mga manggagawa pero wala pong boses na manggagawa sa korte. Gayon din, no, ibalita ko na rin po, no, mamaya after lunch din ay magpapile din ng another motion to intervene na naman ang TUCP. Doon naman po sa isang Alliance of Filipino Fishing Federations na nag-file din po ng same petition sa Navotas RTC. Ano ba ang susunod yung hakbang, Sir Carlo, para maipatupad ng 85 peso wage hike? Meron pa ba tayong ine-explore na remedy, na recourse dito sa isyong ito? Opo, no? So essentially ngayon, no, kung mag-grant na talaga yung motion to intervene, labanan natin ito sa korte. We hope na yung TRO will be lifted. Walang may issue na injunction, no? Kasi kung malilift yung TRO, hanggang August 13 po yan. At kung sana po, no, hindi mag-grant yung injunction para hindi naman parang permanently suspended yung ating wage order, no?
Also, we urge yung ating mga kasama sa employers, no? Wala pong pumipigil kasi sa inyo, no, sa ating mga employers na magbigay ng karampatang dagdag sahod, no? So hindi naman kailangan maghintay kayong matapos yung TRO. Kung meron naman ho kayo, handa na kayo at gusto nyo nang ibigay yung 85 na ibinibigay nyo na since July 25, no? Lalabanan po natin ito sa korte man o sa Kongreso to ensure na wala po na wage order na muling mati-TRO at sana malift po ito kaagad-agad. Carlo Miguel Oñate ng TUCP, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat din po. Kahit masama po ang panahon, sumugod pa rin ang ilan nating mga kababayan sa Kadiwa Store para makabili ng murang bigas. Yan ang unang balita ni Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Alan! Maris, dahil sa hirap ng buhay, kahit na umuulan, madaling araw pa lang ay pumila na ang ilan nating nakatatanda para makabili ng murang bigas. Ayon sa ilang nakausap natin dito sa Kadiwa Store sa Bureau of Animal Industry o BAI sa Visayas Avenue, kanina pa lang alas 3 na madaling araw ay nakapila na sila. Ito'y upang maaga silang makakuha ng bigas at pagkatapos ay maaga rin silang makauwi. Hindi rawad lang sa kanila ang ulan dahil mahirap kalaban ng kalam ng tiyan sa taas ng bilihin at hirap ng buhay ngayon. Kung hindi raw sila hahanap ng paraan, ay hindi sila makakaraos. Lalo na sa kanilang nakatatanda, marami na silang gastusin kasama na ang kanilang pang-maintenance. Kaya kahit na madaling araw at maulan, nagtitiyaga para makabili ng murang bigas. Maasa rin sila na sana'y isang bagsakan na lang ang 30 kilong ibenta sa kanila sa halip na 10 kilo kada bili upang makabawas sa gastusin sa pamasahe pabalik-balik. Maris? Maraming salamat, Alan Gatos na Super Radio DZBB. Dahil sa hindi waston liquidation, pwede raw sabihin na gamit sa personal use o benefit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng Department of Education ayon sa State Auditor na iniharap ng prosekusyon kahapon. Pumalag ang depensa dahil tila ginawa na raw ito agad ng konklusyon. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Sa Day 12 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inusisa ng prosecution ang paggamit ng confidential fund ng DepEd noong 2023. Ginamit daw ang pondong ito para sa counterinsurgency o panlaban sa rebelyon at mga terrorist group sa campus. Pero sabi ng testigo na si State Auditor Attorney Roderick Wamil, walang isinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na nagawa nga ito. Ano naman ang dokumentong sinubmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ang mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinubmit. Puna rin ng COA sa isang pinuntahan ng pondo. First quarter CY 2023 cash advance. Payment of allotments under the maintenance and other operating expenses authorized under the page 376 of RA number 11936 of the General Appropriations Act, fiscal year 2023. Anong ibig sabihin ng MOOE? Yung MOOE po kasi kasama yun doon sa kanilang regular funds. Ano ang regular funds at ano ang confidential funds? Yung regular funds po ng agency, yun yung kanilang pondo na ginagamit nila for their operations and yun po. Well, yung confidential fund po, ito po yung specific lump sum ng agency which is to be used for their confidential operations. Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa umunoy irregularidad, nakipagpulong daw sa kanila ang mga kinatawan ng bise, kasama si Defense Counsel Attorney Michael Powa na nooy nasa DepEd. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in person? Ayan, oh. During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang dahil. Okay lang po. But you confirm that this is the attorney that you saw in that meeting? Yes po. Okay.
Sabi ni Wamil, may hiniling sina POA sa COA. They ask po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun bang sinabi nila? Ano naman itong audit query? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni POA at naglabas ang COA ng Audit Observation Memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at sa halip ay nagsumite ng Revised Accomplishment Report. Kaya tanong ng prosecution, ang kabiguan ba raw na maliquidate ng wasto ang confidential funds ay ebidensya na nalustay ito? Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit applicable dito sa sinabi mo. Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So stricken, Move to strike. So stricken from the record. Ayon kay Attorney POA, maituturing na mischaracterization ang pagtawag ni Attorney Lorna Capuna na scam ang confidential funds ng bise. I just don't think it was proper to do that, especially at this point, no? Na ang witness naman na pinag-uusapan natin ay AOM pa lang. To call it a scam is really a mischaracterization. Nanindigan naman si Kapunan sa kanyang sinabi. Paulit-ulit-ulit yan. At hindi mo ginamit ang pera na sinabi mong gagamitin, ang tawag doon, scam. Ang ini-scam, taong bayan. Ang worth ng scam na yan ay 612. Kanya miskin na tinanggal sa record. Gusto ko lang sabihin yun kasi, syempre, para maintindihan natin. Pag piniskam kayo, di ba, masakit ang loob. Sa cross-examination ng depensa, ipinunto ni Attorney POA na sensitibo ang confidential activities at ang pagsusumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaring maglagay sa panganib sa operasyon. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019.
Pero pag kontra ng prosecution, luma na ang dokumentong yan. May mga panuntunan daw na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Naungkat din ang sinabi na ginastos ang 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni POA, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ang pondo. Meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ipinakita rin sa paglilitis ang mga dokumentong pirmado ng bise nung siya pa ang Education Secretary bilang siyang accountable officer. Pero sa cross-examination, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa audit observation memo na nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings ninyo? Ask and answer, Your Honor. It is in That is a 8.3. presumption po. So hindi Opo. kailangan isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. After ruling, Your Honor. Sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng notice of suspension sa tanggapan ng bise. Expressly says there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct? Yes ma'am. Pero giit ng depensa, sumagot ang mga tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil nailipat na siya sa ibang opisina. You would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ng OVP dun sa notice of suspension? Yes po, hindi ko naman naabutan. So probably for another witness. Hindi pa rin daw pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumentong OVP at DepEd. At wala pa umanong napapakitang maling paggamit ng pondo roon. Inaasahang magtatanong ang Senator Judges kay Wamil. Inaasahan ding isasalang ang isa pang bagong testigo. Kailangan ba ma-prove na yung buong 125 million ay questionable or yung 27 or just one portion is enough already to prove that there was culpable violation of the law or betrayal of public trust? You know what, actually, yeah, from the point of view of the citizen, 1 peso is already too much, no? But we understand na malalaking amounts ang involved dito. And that's the reason why sampling lang siya. Kasi ang pinapakita mo naman dito ay may pattern or merong propensity na gamitin sa hindi nararapat o sa naaayon yung pera. So, in other words, kung napakita ng prosecution na posible ito for these amounts and for these transactions, it is highly likely na ito din yung nangyari sa iba. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News.